Okay, so ito yung kwento ng isang kakilala ko. Okay, i-mask natin siya sa pangalang, hindi, wag na natin siya bigyan ng pangalan para, you know. Anyway, so sila, mag-girlfriend sila, no? Tapos, syempre, kakilala ko yung lalaki, tapos, parang yung girlfriend niya sa siya, naging sila mag-girlfriend, nasa ibang bansa pa sila. Hindi ko alam kung tama sa kwento pero parang doon sa ibang bansa, no? Tapos yung lalaki, yung guy, umuwi na dito. Tapos syempre LDR, no? Mahirap talaga pag LDR pero anyway, yun yung kwento, LDR sila. Tapos parang faithful naman to si guy and all that, no? And talagang papakasalan na nga niya yung bahay, nagpaplano na sila, no? And nakalimutan kong tanungin kung ilang taon na sila so sabihin natin 3 years, no? Correct na lang niya ako. So 3 years ganyan, tapos magpaplano na siya magpakasal. So next year na nga yun. Tapos parang alam yon, siguro merong pressure din do sa babae. Tapos yun nga yung LDR, so hindi sila nagkakausap, tas malayo yung babae, di ba? Well, malayo nila. Well, para malayo sila sa isa't isa, in short. Tapos parang yung babae sabi niya siya na magkaroon sila ng space, yan. Yun, so bira na silang mag-usap lalo, di ba? Space kanya. So ito namang lalaki, wala naman siya ibang nililigawan kasi siyempre sila pa rin naman or something. So tapos parang recently nagsabi yung babae na ito yung nasa ibang bansa na parang cancel na muna yung plan next year, parang ganon. Tapos yung babae parang hindi naman niya sinasabi na kung mayroong makita ganyan, okay lang, parang ganyan. So siguro parang tingnan natin after 3 years or something, tingnan natin, no? Ngayon syempre itong lalaki may dala na siyang PC, joke lang, wala pala siyang PC. Parang kinukwento lang niya sa amin, no? Kakilala niya na gano'n, no? Tapos sinabi niya, parang bago pa nga nagtapos ng usapan, parang sabi ng girl ay parang may sinabi pa na na sweet or something. Tapos parang sinabi niya guy na teka, yan ka na naman di ba? Parang syempre inaano niya yung sarili niya na maging wag emotional, attached, ganyan, that. Yun, no? Well, cut long to story short, so kinakwento niya sa amin yun, no? Syempre sa mga lalaki, usually ano bang payo ng mga lalaki? Pare, inom lang natin yan, ganyan, whatever, no? Pero well, siguro kaming mas may edad talaga, no? Syempre sasabihin namin na sa totoo lang hindi mo dapat siniserious talaga yung ganyan, no? And kumbaga live your life. Ako para sa akin, no, parang kailangan i-live mo yung life mo according to kumbaga kung ano yung andyan, no, yung present moment. Actually siya rin din naman yung sinabi niya sa akin na parang kung ano yung andyan, huwag ka masyadong mag-iisip ng like parang ang layo, no, sa lalaki, parang ang layo nung 3 years or something or next year sabihin mo na, and then you will again magpa-plan ka na naman and all that, tapos hindi mo naman sure yung nasa kabilang side kung ganun din ba siya, di ba? Yun. So anyway, yung nasa kabilang naman, nung sinabi naman niya yan do sa isang kakilala namin din, no, na babae. Mga babae kasi ganyan yan nagkakampi-kampihan yan kahit hindi pa niya narinig yung buong kwento. Kasi ganito, naghahanap lang siya ng space, blah blah, ganyan. Sabi niya, paano pag ganito, ganyan. So parang paano kung may makita siyang ganyan, no? Kita akong parang iba, syempre, no? Parang sabi niya nung babae na kakilala namin,
Ayoko na sabihin, baka magalit. O sige, papangalanan na natin siyang Glenda. Si Glenda. Sabi ni Glenda, so hindi ka pala totoo or something. Ganyan naman kayong mga lalaki eh. Ganyan, sabi, wow, bakit ganun kayong mga girls, no? Pag ganyan, I'm sabihin katulad doon sa kwentong yun, no? Ang linaw-linaw naman na yung babae ang naging ng space. Tapos yung plano last year, plano nila matagal na ng mga anak, magpapasa na sila. Siya yung nag-cancel, given na yun, Tapos sasabihin namin, ito yung lalaki na to, hindi naman to pasaway. Totoo to, I mean, truthful, honest, walang babae, ganyan. Sabi niya, paano, ayaw naman niya na umasa na naman ulit, ganyan, whatever. So, kung ano man yung binibigay sa kanya ng pagkakataon, ay yung present moment, parang ganun di ba? Parang, nasabi niya, kaya kayo mga lalaki pa, hindi kayo marunong maghintay or something. Paano pag sabi niya sabi ng itong guy, no? Sabi niya, paano kung siya yung makahanap ng iba doon, di ba? Tas ako nantay dito, di ba? Anong mangyayari sa akin or something? Alam mo, sabi ni Glenda, sabi ni Glenda, sabi niya, masyado kang malayo wow, ibig sabihin, pag ang babae, pwedeng magbago ng isip, pwedeng, alam mo, ending laging ang kasalanan ng lalaki. Tingnan mo yan, lagi kayong ganyan diba? Tapos iiyak ganito, pinaiyak na ganyan, parang sa akin, diba? Parang, pag ang babae ganyan, naloko ng isang lalaki, diba? Sasabihin niya, ganyan mo yung mga lalaki, hindi kayo ganyan, hindi kayo totoo, ganyan, paasa kayo, ganyan. Bakit kami ba kasama ba kami nung ikaw nagsasasabi na ikaw nagwagwapuhan ka sa kanya, wala kang ibang tinitingnan kundi siya, ganito ganyan, o asan kami nung mga panahon na yun, diba? Ikaw nakatingin ka lang doon sa akin, diba? Sa isang lalaking minahal mo, ganyan, whatever. Tapos sa dulo, nung niloko ka, whatever, sinama mo na kaming lahat. Anong naman namin doon, hindi ka namin kilala, huy. Wag kang dyan, generalize ka kagad. So ito, ganito as example, tignan mo yun, yung lalaki, which is, yung ito yung kakilala namin, di ba? Plano na siya doon, whatever. So again, hindi naman namin, ako personally, yan, si bro na marinig na ito, hindi ka naman pinakampihan yung lalaki dyan sa point na yan, no? Kasi, yun nga, sabi nga nung kantang, alam mo yun, yung she can kill with a smile, di ba yung kantang yun? She's always a woman to me. Ang mga babae, ganun talaga pwede siyang magpalit ng isip. She just changes her mind. So, binibigyan natin ng respect. Kasi, bakit mo napipilit yung sarili mo sa isang tao na nagbabago na pala ng isip? Right? Minsan naman, may mga babae na kaya nila ginagawa yung ganun, tinetest nila yung sarili niya. Tinan mo yan isang example. Bawa kayo, okay naman kayong dalawa. Biglang yung babae ang gagawin niya, i-message niya yung ex niya or whatever. Now, for whatever reason, gusto niyang i-test yung sarili niya kung mahal niya pa ba to. Kasi ayaw niya magkamali. Ayaw niya mag-commit ng 100% love of a lifetime. I-check niya yung sarili niya kung mahal pa rin niya. Siyempre, hindi mo naman sasabihin sa'yo yan Pero alam mo yan, na nangyayari yan. Tapos, pag nakita niya na, walang pala to, fling-flang-flung lang to, or whatever. Fling-flang-flung, parang bading. So, wala naman pala to, or something, no? Paano kung may nangyari sa mga pa-message ninyo, diba? Ano ka na naman doon. Tapos, pag pinapaasa ka, iyak, babalik ka na naman, sasabihin mo, wala naman ikaw pa rin naman ang mahal ko O di ba, parang ano yun? Pag ang lalaki gumawa ng gano'n, di sasabihin. O ngayon, alam ko, siyempre may mga lalaki pa rin naman na gumagawa ng yung nga nagtututime, balik nga ganyan. Sabi niya, bakit? Hoy. I'm sure may marinig naman tayo dyan na kayong mga lalaki kaya gumagawa ng ganyan.
na nakikipag-usap sa ex, ganito, tapos ganito, ganyan. Well, hindi lahat, okay? Huwag niyong lahatin, hindi lahat. Mayroon pa rin mga tao na talagang totoo, true blue, true lalo, to the bones. Walang, ano yan, diba? Yung tipong from morning, pag-gising sa umaga, siya yung iniisip mo kung okay ba siya, ganyan. May mga tao pa rin ganun. Oo, akala nyo lang wala, pero meron, okay? Kaya dapat wag nyo lalahatin, wag nyo i-generalize. Ngayon, balik naman tayo sa mga lalaki. Kaya nga kayo mga lalaki, tayo mga lalaki. Para lang katulad nun, di ba? Magbibigay tayo ng statement na ganyan, ilalagay mo sa Facebook. Tapos pag pag nagkaroon kayo ng konting sigalot, makikita mo, nawala na lahat ng pictures, ganito, ganyan. Samantalang, a week ago lang sinasabi mo na, you will go to the moon and back, I love you to the moon and back. O taasa na. Diba? Kaya nga kasi bigyan niyo yung sarili niyo ng chance na pwede kasi kayo magkamali, diba? Yung feelings, kaya nga feelings yan dyan lang yan for that moment. So, ako naalala ko dyan, sinabi ko nga to kay kay pare ko. Sabi ko sa kanya, bro, alam mo, naalala ko dyan yung sinabi sa akin ng teacher ko dati ng college. Talagang shock ako dito dahil first year college lang ako nun, tapos 16 lang ako, tama, 16 years old na ako nun. Tapos first year. Tapos philosophy teacher. So sabi niya syempre lahat kayo nakikinig, no? Galing kayo ng mga from where, tapos dun kayo sa UST, di ba? Isa sa mga schools, no? Tapos sabi ng teacher ko, alam niyo, tutuusin pag kayo nanligaw ka, whatever. Sabi niya, pag kayo nanligaw tas hindi niyo naman tinotoo, pinaiyak niyo yung babae, kung tutuusin, pwede kayong kasuhan niyo yung mga lalaking yan. Sabi niya, kasuhan niyo sila ng mental anguish, ganyan. So, ayun, manalo. Kasi ito, philosophy siya, tas nag-aral siya ng law. Hindi lang ata siya nag-exam or whatever. Kasi philosophy teacher nga talaga siya. Nagpari pa siya, ganyan. Anyway, so sabi niya, tutusin, pag pinaiyak kayo ng boyfriend nyo, ganyan, ng babae, whatever, pwede yung kasuhan ng mental anguish yan, ganito, ganyan. Sabi niya, gano'n, no? Criminal case yan, parang pakulong niya yung mga yan. Tapos, siyempre, tawa yung mga babae namin, classmate, ganyan nga yan. Tapos, wala pa yung mga term na paasa nun, wala pa yung mga term na assuming, ganyan, wala pa yan well, siguro yung word na assuming ginagamit na namin, pero hindi yung katulad ngayon, siyempre, may social media, di ba? Anyway, and then he turned to us, yung mga lalaki. Siyempre, halos 50-50 sa BS Math. Hindi naman to katulad ng engineering na puro lalaki. So, BS Math, parang 50-50. So, parang okay naman mga lalaki. Matuto kasi kayo sa sinasabi ko. Sabi niya gano'n. Huwag kayong basta magsasabi ng mga I love you. Counting lang, I love you. Puro kayo I love you. Kayo ba, alam nyo ba yung sinasabi niyong ganyan na word? Wag daw basta-basta gagamitin yung word na mahal kita, yung mga forever, wag gagamitin daw yan. Para daw hindi ka makasuhan, ang gamitin mo daw na word, I love you until further notice. Ayan, kaya yun ang title natin, until further notice. Wag kayong magsasabi na, sige, next year, pagkakasal na tayo. Kaya mo, after 3 years, paano kung di nga kayo nagkatuluyan? Diba? Breach of breach of promise yan, sinabi mo, hindi mo tinuloy, right? Sabi, bakit nagbabago naman ang isip mga tao, diba? Ginagamit ng mga babae na excuse yan, kasi ganun talaga kami mga babae, ganito, ganyan, ganito. Tapos ang ending, ikaw na nga ang naapi, sa dulo ikaw pa may sala, totoo lang, magaling mga babae mag-manipulate sa mga ganyan. Joke, hindi naman. Hindi, joke lang yan, lang, pareho lang naman yan, lalaki at babae. Ito na talaga yung payo ko, brother. Ito na talaga yung payo ko. Huwag mo nang pansinin yung mga una ko sinabi. Baliwala yan. Ito na talaga, pang ilang minuto na. Jesus Christ. Nag-aksaya lang ng oras si Sir George. Anyway, ito na talaga, 14 minutes na. Tapusin na natin. ang totoo lang talaga, since kasi pag-ibig nga yun usually talaga ang pag-ibig, since yan ay human, no? Yung human na pag-ibig, usually talaga naghahanap tayo ng return, di ba? When you love a person, you want something in return, kasi nga human love yan
and it's not the truest sense of the word. Na sabi nga, pag kinumpare mo yung love na divine, a divine kind of love is when you look up to a person and you love that person no matter what. You don't love her or him because of his face or her eyes or her body, well-formed body, sexy, ganyan, malaki katawan, malaki yung boobs, ganyan, o maganda yung waistline, ganyan, perfect, diba, maganda yung legs, makinis, ganyan. So, maybe you will love or you will like that person at the beginning na gano'n, no? Pero, in a matter of 4-5 years, yung babae nanganak na, tumaba na, nangulubot na yung mukha, ikaw din naman gano'n diba? Diba? Kung tayo ay matanda na, diba? Sana'y di tayo magbago, diba? That's the purest kind of love, eh. When you look beyond the person's physical attributes. And maybe some people will go to that length, no? Pero pag gano'n na yung usapan kasi, attitude na yan, pareho na ng purpose, nakatingin na kayo sa same direction, eh. Love is not about two people looking at each other. It's about two people looking at the same direction while holding hands. Lagi natin sinasabi yan. Two people looking at the same direction, meron na kayong sense of purpose. You don't love a person simply because nakikita mo yung magko-complete sa'yo. Well, totoo naman yun, nakikita naman natin yun. But the truest sense of the word is that when you love a person, you don't even wish for a comeback. You don't even wish for a return thing, wala kang iniisip na ibabalik na sa'yo, eh. Bawa, di ba? Hindi mo binibilang na, ilang beses ko na itong hinatid sinundo. Di ba? Alam mo yung ganun, yung tipong siyempre mahal mo siya, eh, di ba? So bakit mo bibilangin yung mga ginawa mo sa kanya? Right? Ngayon sa mga taong talagang tunay na nagmamahal, kadalasan talaga tayo minsan nababaliwala tayo, di ba? Mayroon time na hindi tayo nabibigyan ng pansin. And then several times along the way you make a mistake, di ba? Mayroon kang makikitang tao na minahal mo ng todo, diba? Nilagay mo sa dambana kaso sa dulo niloko ka niya, o kaya naman wala, nagbagong isip lang niya, diba? You thought na naggagawa ka na ng nagbe-build ka na ng castle of love mo, diba? So a lifetime and all that, and then wala, basta na lang nag-crumble lahat ng pangarap mo, whatever, pagsisikap. And sana pag nangyari sa atin yun, lalaki man kayo o babae kayo, don't lose sight on the true meaning of why you love a person, and not necessarily this or that person. You love because ang love is the greatest expression of our essence. We don't love because of something, we love despite of that something. So kumbaga, we love despite of him being magagalitin, sometimes walang panahon sa'yo, okay? We love her not because she's beautiful or lovely or sexy, You love her despite of being, alam mo yun, sabi nga nung nakita ko kanina ba kahapon sa YouTube, para daw siyang dripping ceiling during umuulan. Bakit ba? Drip na, diba? Parang di mo napapansin, pero lagi na lang tinatawag yung lalaki na, bawa, George, ilabas mo yung basura, George, ganito, George, linisin mo yung, George, diba? Parang lagi mong, diba? May mga babae na, alam mo yun, panay ang utos, panay ang, alam mo yun, kasi, diba, yun ang nila, essence nila, eh. And sometimes you feel that that's nagging, right? Halimbawa, lalo na kung meron kang ginagawa, o kaya lalo kung wala kang ginagawa. Minsan mga lalaki, mas gusto nila nandun sila sa kanilang nothing box na wala silang ginagawa. And nakakainis yung wala kang ginagawa, tapos pila ka na lang utusan. Hirap na, from nothing to something. It's an infinite point between the two, diba? And again, you love the person not because of, but despite of. And sometimes
sa ginagawa mong yun, nagkakamali ka. It's not always perfect, no? Kaya, dapat yung pinagdadasal nyo talaga maigi yan, guys, eh. Na talagang yung ibibigay sa'yo, yung talagang from day one, magkiklik na. Pero hindi naman talaga ganun kasi nangyayari. Pag nangyari na nagkamali ka, and sometimes worse ito pag habang tumatanda ka, lagi mo lang iisipin na iniubos mo lang yung mga butaw na cards. draw another one, no? Hanggang sa makuha mo na yung alas talaga, di ba? And then when you get that lucky card, don't let her go naman. I mean, ano na yan eh, diba? It's your lucky card. I mean, diba? It was given to you by, destiny, God, the planner of the universe, whoever, it was, destiny. And basta mo nilang i-let go, diba? And don't look at him or her because of her physical attribute, as I said. You go beyond that, and then when you can see forever in his or her eyes, alam mo yun, na tipong you will solve problems together, and you'll face old age and even sickness, diba? Kaya nga yung promise sa altar yun, in sickness and in health, diba? Till death do us part, diba? Kung titignan mo yan, grabe talaga yung promise na binibigay dun, lalo na pag ina-approach mo yung love na ganyan, na romantic, no, na ipapasok mo bigla ang religion, no? Pag dumating kasi, pag ipinasok mo kasi religion, grabe talaga ang calling, no? Kaya nga ang marriage hindi mo mapuputol kasi nga, 'di ba? Sabi, husbands, love your wife as Christ loves the church, 'di ba? The church is called the body of Christ. How can you separate Christ from his own body? Right? I mean, the body of Christ is him, 'di ba? One union, one hypostasis. Two natures, God and man, but one hypostasis, no? Parang one person. Diba? So, I mean, pag nilagay mo pa yung theology behind love na nag-end sa marriage, talagang lalong mabigat. You don't love a person because of. You love a person because you are loving yourself back. Diba? So, man, love your wife as Christ loved the church. Wife, di ba? Love your husband, serve him, or whatever, di ba? Sinasabi sa Bible. Pag ina-approach mo yung love that way, then wala ibang klase na yun, out of zone na yan, no? Hindi ko yan kaya, no? Yun, di ba? Kaya marami nagfe-fail, no? Sa ganyan, no? And kaya yung iba hanggang lang, no? Hanggang pakyut lang, hanggang romance lang, hanggang date lang, hanggang sex lang. Diba? Hindi sila nag-go beyond that. Hanggang plano lang, no? Ang sa dulo, wala na, hindi na natuloy. Kasi nga, hindi nila nakikita yung sabi nga nung pari dati sa amin, on one clear day you will see eternity. Parang gano'n, no? And pag ganyan, lalo na poetic yung buhay mo, minsan makakita ka lang ng babae na dumarating. Ako sa lalaki, makakita ng babae dumarating. Wow, ito na yung destiny ko, ganyan. Diba? Parang ang bilis mo magsabi ng destiny, pero dapat wag ganun, no? Mahirap ang talagang makakita ng taong ganyan na talagang will stay with you despite of you. Ikaw rin naman, di ka naman perfect, di ba? Kung siya, sabihin mo lang, dati ang ganda-ganda nito, tas ngayon mataba na, kunwari, no? Ikaw din naman, diba? Ano ka ba? Artistahin ka ba or something, diba? Hindi ka rin naman, papangit ka na rin, diba? So, yun yung kagandahan, Kaya nga, when you see your wife, no, or your other person, the other person that you love, the other, your alter ego, yung love mo, ganyan. Nakita mo siya, no? Paggising mo sa umaga, nakita mo siya, no? Ang baho ng hininga, whatever, di ba? Hindi naman siya bagong ligo kasi natulog siya, kayo, di ba?
So makikita mo, ang pangit ng mukha niya, gulo-gulong buhok, di naka-makeup, di ba? Di ba? Yun yung nakikita mo everyday. Yun, doon mo lang makikita, doon mo lang ma-appreciate yung tunay na love eh. Kasi ang tunay na love, as I said, goes beyond the physical. So I'm sure yung mga bata, hindi nyo ma-appreciate yung sinasabi ko dito because for, until now, hindi nyo pa nakikita talaga yung, or nakita nyo na maaari, no? Pero hindi nyo pa naiisip na, total ba talaga yun? Minsan nag-iisip ka eh. So doon pumapasok yung nagte-test ka, iniisip mo na, ito na ba talaga yun? Hindi ko ba nami-miss out yung talagang destiny ko? Kasi nga, ganun ang iniisip natin eh, na parang yung pag-ibig, pag pinasukan mo yung isang bagay na ganyan, wala nang atrasan to, destiny ko na to, whatever, di ba? So, nagkatakot ka magkamali. And sometimes, sa ginagawa mong yun, you go from day 1 to day, whatever, 30,000 or whatever, na minsan naglalaho na yung unang feeling mo, di ba? Pag namating ka ng day ganto or whatever, hindi na yun yung parehong na naramdaman mo nung umpisa. Kaya nga kayong dapat dalawa, lagi kayo nag-uusap. And dapat nag-grow kayo, meron kayong something to look forward to kasi meron kayong levels eh, di ba? Nung umpisang pag girlfriend lang kayo, tapos magpupunta na kayo sa panibagong level. And then pag nakita mo na yan, at nag-grow na kayo together, closer, ganyan, and then nagsosolve na kayo ng problems together, you move up again the relationship to another level, diba? Sisimula talaga yan sa umpisa, physical, ganyan, nagustuhan mo siya, maganda, ganyan, pogi naman yung isa, whatever, tapos tinadala mo sa party nung bata pa kayo, tas you'll go out together, nagsisex kayo, ganyan, diba? Ano yun eh, part ng pagmamahalan yan eh. Pero when you go beyond all that, and then yan na, kusolve na ng problems together, nagagawa na kayo ng buhay, iba yun eh. Kaya kailangan bawat level na yan talagang nag-move up din siya. Kailangan lagi kayo nag-uusap kung saan. Kasi minsan nga, kahit na araw-araw mo nang kasama, hindi mo alam, andyan dyan siya physically, pero wala na pala siya. Kaya mas okay pa yung malayo siya, di ba? Pero alam mong ang puso niya nasa iyo. Parang ganun, di ba? Kaya mahirap talaga. And I really admire the people na talagang makikita mo, magkasama sila sa park together, tapos sila ay like 50s na or 60 years old na sila or whatever, or 70 years old na, and yet they're still together. Alam mo yun, mahirap makakita ng ganun, lalo na ngayon. Kasi nga, we are so confronted with all the possibilities sa mundong ito, lalo na ngayon sa ginagalawan natin, may social media. Noong araw, kailangan para manligaw ka, pupunta ka talaga sa bahay nung liligawan mo, 'di ba? Ngayon, pwede mo pasagot yung babae na sa text lang, sa message lang, Messenger, FaceTime o VC, 'di ba? Pa-busy lang kayo na naging shota mo na or naging jowa mo na. Tapos ang ending, yun din, busy din kayo, nag-break, di ba? Ayun, di ba? Iba yung ngayon eh, iba yung daigdig ngayon. Kaya nga mabilis siyang maging kayo, mabilis din namang hindi na naging kayo. Di ba? Kaya nga para sa akin, ang love is just a gift. Gift, kaya ang gift ay present. Unang-una, kaya nga yung word na present, napaka-importante yan. It's a gift. Love is a gift. And then present, you should always be present for the one you love. Hindi naman present lang na physically, kundi emotionally lang. Diyan ka, kailangan read between the lines eh. Read the writings on the wall. Nakikita mo yan eh. Even sa kanyang mga mata, sa galaw-galaw niya, malalaman mo na parang may nagbabago. Alam mo yun? So kailangan, yun mo yun? Kausapin mo siya. And then, the more, sometimes you need those eh. Yung mga, maliliit na mga breakups, breakups, not really yung hindi na kayo, may space na kayo, ganyan, whatever, but breakups in the sense na naghiwalay kayo sa gabi, o malong magjowa pa lang kayo na hindi kayo nagkakaintindihan, and then you take time out, then you realize na ito pa rin talaga yon, mahal ko pa rin to, whatever. Tapos pagbalik mo, wala na pala siya. Teka, bata ka. Mahirap yung ganun, di ba? Pero kahit pa man na ganun ang nangyari, kung talagang ganun ang mangyayari,
don't lose sight of what is important. Yan ka pa naman eh. And it doesn't really matter, what's there at the beginning, what's there at the end, but every moment in between, kailangan yun yung i-cherish mo talaga eh. And then, dapat ando dun pa rin, merong religious talaga aspect talaga sa tingin ko, kailangan ando dun yun eh. Kasi kung pareho kayong merong ganun, no? Corny man tong sabihin guys pero yun, pag merong God sa buhay niyong dalawa na siya yung center ng buhay, di ba? Parang hirap niyong paghiwalayin kasi yung bond niyo mas malakas eh. And then lalo na pag susolve na kayo ng problems together, yung problem niya, problem mo rin, ang problem mo, problem din niya din. And you always communicate. I think yun yung mga ingredients talaga over a lasting relationship. Hindi ako magandang example, pero I know na you will find your way through all this, through the night. Kasi lahat naman ng bagay dumadaan sa ganyan. Minsan pagsubok lang talaga yun, and then pagtapos ng lahat, mas lalo kayong magiging in love sa isa't isa. And you'll feel the need of each other, and lalo kayong magiging in love sa isa't isa, di ba? Lalo kayong magiging mag-draw closer to each other, di ba? And kung hindi man nangyari yun, there's always another option, yun nga. Siyempre, wag naman agad-agad na maghanap ka na agad. Day 1 pa lang, okay. Order na tayo ng beer dito, ganyan. Tapos, yan, yung unang-unang makita natin na babae na maganda niya, ligaw mo na agad. Hindi ganun. Hindi, kailangan seryosohin mo din yung buhay mo. And kung maghahanap ka man ng kapalit or meron man darating siya in the proper time. And ako naniniwala lahat ng tao meron talagang katapat na tao na mag-aalaga sa'yo, lalo na pagdating ng pagtanda mo. Yun talaga yun eh. And I just wish you all the good luck, no? And yan, yun, joke lang yun kay Glenda, hindi naman totoo yun, no? Pero minsan kasi may mga lalaki talaga na pasaway, yun, nanloloko, may jowa, nanjojowa pa ng iba, o kaya naman basta pinapaiyak yung mga babae. So in behalf of all the men in the world, wag niyo naman kami lalahatin. Hindi naman kami lahat ganyan. And sa mga babae din naman, hindi din naman lahat sila ganun din, no? Hindi naman sila lahat naghanap ng space. At kung naghanap man sila ng space, di bigyan mo yung space, no? Konti lang naman. Alam, sa totoo lang, sabi ko nga kay alam mo bro, between yung kahit na solid state of matter pa yan, no? Tingnan mo pa yung kanyang covalent bonding pa yan. Halimbawa, carbon dioxide man yan. Carbon dioxide, hindi naman yan matter. Hindi naman yan, hindi naman yan solid eh. So, kahit anong solid particle pa yan, pag tingnan mo yung in between the molecules, ang laki-laki ng space. Kahit pa pumunta ka sa quark level, makikita mo that there's always space in between the fundamental particles. So, ang daming space sa atin. So, huwag na siya maghanap ng space. Di ba? Laging may space. Laging may freedom. Kahit na nga magkatabi kayo meron pa rin kayong space Kaya nga huwag masyado sigurong nasasakal. Yun din naman yun. Pero dito sa point na to, hindi naman ganun no? Brother. Hindi naman na sakal siya. Kasi wala nga kayo masyado. Hindi kayo nagkukita di ba? So, siguro yun nga yun. Medyo malayo ka nga sa kanya. And hinahanap lang niya sa sarili niya kung sure na ba talaga to. Ito na ba talagang papakasalan ko? Di ba? Mas maganda na yun na talagang i-sure niya muna sa sarili niya, ikaw din. Kasi baka mamaya kung kailan kayo nagpakasal o saka pa kayo hindi na-realize na hindi pala kayo talaga yung di ba? So maganda na yung i-sure mo talaga, i-sure ball mo. Pero yun, lagi andun pa rin yung communication, andun pa rin yun. And best talaga is to have God in your life and have a common goal, no? Na babalik-balikan nyo pa rin, no? Ito yung goal natin, susunod, ganyan.
Kasi pag meron kayong ganun, usually nagtatagal kayo, 'di ba? Kasi pareho kayo nang tinitingnan eh. Meron kayong internal GPS sa inyong mga puso na pareho niyong pupuntahan. Minsan siya yung nagdadrive, minsan ikaw. Basta mahalaga, lagi kayong magkasama, lagi kayong nagtutulungan. So yun, brother, kasi alam ko na naniniwala kasi ako na mabait kang tao. So hindi po pwedeng mabigo ng matagal, no? Minsan binibigay lang talaga ni Lord yung ganyang time sa buhay natin para ma-realize natin yung ating mga pagkukulang minsan, and then siya rin naman, no? So in the end, everything will all be okay. I mean, everything will be alright. All is well, diba? Thank you, brother, and sa lahat naman nakikinig, maraming salamat. Bye.